Napakaswerteng araw pong muli sa inyo lahat, mga kasim like-minded. At ito, 2026 na po. At ngayon ko lang ulit ipagpapatuloy itong Jesus My Autobiography. At yun na nga, ang pag-uusapan o magiging topic naman natin for today ay tungkol na po sa a second reunion. Yung pagkikita muli ni Jesus Christ at ni Mary Magdalene. Kasi nga nawala si Jesus Christ out of nowhere na parang bula, di ba? Nawala mo lang pa-inform kung anong mangyayari at bigla ka mawawala. Kaya kung titignan mo na maigi, no? Kung ikaw nasa sitwasyon na yun, ikaw isang babae, di ba? Anong gagawin mo? Ano kayang mangyayari? Di ba kayo na-excite sa ano ang gagawin ni Mary Magdalene after nilang hindi nagkita for almost 1 month? Na wala malang pasabi, wala malang pa-info kung saan ka napapunta. Ano nangyari sa'yo? Okay, so yun po. Pero bago natin umpisahan, gusto ko lang po muli magpasalamat sa lahat na patuloy nandyan at nanonood dito sa vlogs na mga ginagawa ko, na kahit hindi ako nag-upload, kita ko talaga nag-i-increase pa rin yung mga views. Salamat po, no? Ganun na rin sa mga bago natin mga subscribers na galing sa TikTok or maring nakita ako sa Facebook din or di kaya sa Instagram, who knows, I don't know. Ayan, salamat po, no? Salamat dahil kita ko, nagko-comment din kayo. Siyempre, nag-umpisa lahat sa law of attraction, di ba? Ayan. And ngayon, napapunta na kayo sa spirituality. At since dito tayo sa spirituality, be aware lang po na talagang sobrang challenging sa una kasi ang tinitira na sa'yo dito yung totoo mong pagkatao kung sino ka talaga. Kaya mag-aamok talaga ang ego mo. Pag nalaman mo kasi talaga kung sino ka, yung dating akala mo normal lang na ganun ka ay hindi pala. At nalaman mo na si ego pala yun. Kaya mahihirapan ka. Yun talaga sa una. Kung baka kailangan kasing lumabas yun eh. Kailangan siyang lumabas. Kasi pag hindi siya lumabas, hindi ka makiklear out, hindi ka malilinis. Yun ang purpose pala nun. Kasi kahit ako din dati, takang-tao, sabi ko, bakit kung saan nalaman ko na yung totoong positibo, na nagpaka-positive ako, saka naglabasan naman lahat ng mga negative. Sabi ko, ba't lalong nagpapakita sa akin ng negative na itong mga to? Yung pala yun, education pala sa akin yun, para mas matuto ko kung ano yung gagawin ko. Kumbaga, ang pinaka-biggest dun is matutunan ko pala talagang magpatawad at patawarin lahat ng mga ito. Ayan, dati kasi nilalabanan ko eh. Naaway ko, inusgahan ko, dinududahan ko. Yung ganun ba? Tapos minsan, pinapagalitan ko pa sarili ko kasi parang sinasabi ko, tanga-tanga ko kasi ganito ganun. Hindi pala. It's a chance pala yun para mapatawad ang sarili. Patawarin pala natin ating sarili pag may mga negative tayong nakikita. Kasi yun ay laging education or opportunity, no? Para tayo ay ipaalala na magpatawad. Yun siya, mga kapatid, mga kasim like-minded. Kaya tara, umpisahan na po natin ang ating magiging topic for today. Napakaswerteng araw pong muli sa inyong lahat, mga kasim like-minded. Once again, this is Rudy Claserna. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito sa aking tungkol nga sa Jesus My Autobiography vlog. Sobra ko kayo na-appreciate sa inyong patience kasi hinintay niyo po itong bagong content na ating ilalabas. By the way, bago ko pala umpisahan din, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo at sabihin sa inyo na kung meron po kayong TikTok, gumagawa din po ako ng content sa TikTok. Pwede nyo rin po siyang mapanood doon. And meron po akong mga information na pinopost po sa Facebook. Iba naman po kasi informasyon nilalagay ko doon. More on ano po siya. Text, mga binabasa po ng mga aha moment na talagang nakakatulong na minsan hindi ko na napapaliwanag dito kasi downloaded siya from the source. Yun po yung different ways of communicating ngayon na binibigay sa akin. Meron doon, meron sa TikTok, at iba naman po dito sa YouTube. So this year, no, hopefully, hindi lang hopefully, matapos natin itong Jesus My Autobiography na vlog para matapos natin siya at magawa natin yung susunod na dapat nating mapag-aralan o ibahagi ko din sa inyo na makakatulong talaga. Okay? So yun na nga, nandito na tayo sa Jesus My Autobiography vlog.
It's been a while, no? Tagal. Bago ulit nga nag-vlog. At yun nga po, ang papaliwanag ko sa inyo is tungkol na po sa Chapter 9. Ang title niya ay A Second Reunion. Para po sa mga ngayon lang ulit nanood nito, mas magandang panoorin natin yung previous vlog na tungkol dito nga sa Jesus My Autobiography vlog. Yung title niya ay Returning from Wilderness. Ayan. Kasi yun ay makakatulong para ma-remind tayo kung ano ba naging storya back then at bakit nandito na tayo ngayon. Lalo na sa mga bago pa lang nanonood, no? Or sabihin natin yung mga subscriber na, kasi matagal ako hindi nakapag-vlog, di ba? Yan, okay. So, babasahin ko siya. Hindi pa paliwanag ko po sa inyo sa level na kung saan madali pong maintindihan ng lahat ng mga manonood dito natin kapwa Pilipino. Okay. I walk on the road from my parents' house to Mary after my long and interesting sojourn in the wilderness. So, naglakad siya galing sa bayan ng kanyang mga magulang papunta kay Mary after nung mahaba na parang sabihin parang journey o yung wake up process niya doon sa wilderness. I had learned much, and after a week with my parents, with my family, my appearance had recovered from the weeks in the desert. So, siyempre, galing siya sa mga magulang niya, sa mga kamag-anak niya. So, naka-recover na rin yung katawan niya dahil nga, di ba, nung na-awaken siya, walang kain, kailangan niya maintindihan lahat ng mga ganito, ganun, bagay, nakikita niya na yung energy and so forth. So, yan. So, parang naka-recover na siya. Sabi niya, you must understand daw. Kailangan natin maintindihan that when the human body is transmitting and receiving higher energies, yan, na kapag daw ang katawan ng isang tao ay nagtatransmit, no? Nagsisend. Transmit meaning nagsisend. And receiving ng higher energy. Yan. Binanggit ko rin to sa law of attraction ko na ang brain natin ay parang transformer na nagtatransmit at nagre-receive din po ng energy. Kung sa law of attraction, pag nag-isip ka, automatic nag-send ka, nag-transmit ka kagad ng impormasyon na gusto mo, and then sa buong mundong to, lahat ng tao, meron dyan. Hindi ko alam kung sino nakaka-receive agad nito. Kaya kung itong vlog na ginagawa ko, for sure may mga tao nag-iisip na kailan kaya gagawa na continuation vlog si Rujik Lacerna o si Coach Rujik tungkol sa Jesus My Autobiography vlog. So pag nag-ask ka ng ganon, nag-send ka, for sure natatanggap ko yon. Kaya parang may nagbabudge sa akin na parang may gumaganon sa akin na, oy, gumawa ka na ng vlog, isipin mo, ganito, ganon. Talagang sumasagi siya sa isip ko. Kung sino man sa inyo nag-isip nun, pa-comment down below. Ito na po. Tutuloy na natin at maraming salamat dahil inisip niyo yan. Just comment down below kung naisip mo. Sobrang na-appreciate ko yan para ma-shoutout man kita. Ma-shoutout kita sa susunod na mga vlog. Yan. Nagagawin ko. Okay? So yan. Sabi nga, na kapag ang katawan daw ay nag-transmit at nag-receive ng higher energies, it can lose connection to the physical world. Yan. So meaning, ang katawan mo ay pwedeng mawala o maputol ang connection sa physical na mundong to. So, ang tao, a person forgets to eat. So, yun pala ang mangyayari. Marang hindi kasi kayo maniwala talaga. Ako kasi naniniwala ako dito. As in, way back 2016 pa lang, nakita ko na to, ang katunayan nito. Yung sinasabing Yogi Boy. Matagal na video yun, Yogi Boy from, basta part ng Asia din siya. Masa-search naman siya. Isa siyang bata na for 9 months nag-meditate doon sa puno. Walang alisan. Ganyan. Walang alisan, nandun siya. Talagang hindi mo nakikita na pumayat siya, pumangit ang mukha niya, or what. Walang kain, walang tubig, wala anything. Andun lang siya sa ilalim ng puno. Nag-meditate. 9 months. Kung isipin niyo, 9 months ha. So, yung pala yun, no? Once ikaw ay nakaka-receive ng malakas na high vibrational energy, nagsisend ka man o nagre-receive, nakakalimutan mong kumain. Ito po ang common at laging nangyayari sa mastermind meeting na ginagawa sa Rujik Divine Hub. Kapag ako ay nasa mastermind, nag-uusap tayong dalawa,
Lahat dyan, limot ko yan. Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa paligid. Parang ang bilis na nangyayari, pero sa atin pa nag-usap tayo, parang bagal. Yan, na parang akala mo, 1 oras lang tayo nag-usap, pero naka-4 na oras na pala. Yan, nakakalimutan mo. And then, parang ano ka, nasa trance, parang nasa hypno world tayo na kung saan parang ang ganda-ganda ng pinag-uusapan natin. Sabihin natin, nasa spirit world tayo na punong-puno ng ligaya, ang sarap sa pakiramdam mga pinag-uusapan natin. Hindi natin napapansin ng lahat. Ganyan. Once na-cut yun, natapos na, doon na, parang biglang may nag-ano sa akin, nagsisiganaan bigla lahat ng physical ko, nakaramdam na ako ng gutom, bigla ako nauuhaw, nahihilo na ako, gusto ko na matulog, pagod na pagod ako, ganun siya. Yan. Na, anyway, tuloy ko. The body will drink to keep itself alive. So, yun pala yung mangyari. Ang katawan ay patuloy na iinom para siya ay mabuhay. But, even that becomes unnecessary. Pati pala yung pag-inom ng tubig. Dating yung point na magiging unnecessary siya, hindi na kakailangan. When the higher vibrations of extreme light are transmitted into the physical structure, kapag ang sinasabing napakataas na vibration o energy na extreme po matinding liwanag ang nag-transmit, lumabas, nag-transmit o sabihin natin to the physical structure o may nag-transmit na pumasok sa yung light energy to the extreme dyan sa physical structure, sometimes this will actually kill beings who have this experience. Pwede pala makapatay ito. Kaya pala, ang galing nila mag-adjust ng energy. Kaya pala, ang dami ko kasing pinapanood ng mga, mahilig kasi ako sa anime. Yung beses ko ito tinignan. Kahit sa mga palabas, sa mga movies. Diba may mga taong training sa sobrang lakas ng enerhiya na nilabas nila, bigla silang hihimatayin. Bakit? Kasi sa sobrang lakas to the extreme. Imagine nyo lang Dragon Balls. Diba? Alam ko, puro laban yun, puro ego yun. Yun. To the extreme po ang energy na inalalabas. Pero liwanag pong pinag-uusapan. Kaya pala may mga tao na kapag sobrang lakas ng positivity mo, ng energy mo sa sarili mo, kapag meron kang isang taong nakitang para siyang, alam mo yung parang ilaw na kumikislap-kislap, na parang malapit na mapundi, ayan, na parang mamamatay na kasi napakababa ng energy niya, napakababa ng confidence, punong-puno ng negativity, punong-puno ng duda, may depression, mahalo-halo yung pangit na nangyari sa isipan niya, inaabuso niya pa yung katawan niya at kung ano-ano pa. Pag ikaw ay isang positive na tao, lumapit ka sa kanya, gaganon yun, no? Malay yan. Ramdam ko yan dito sa Canada. Kita ko yan sa bawat customer na nakikita at nakakausap ko pag nagtatanong sila. Kita mo ang tao lagi tumitingin sa baba, hindi ka matignan. Nahihiya. Pag lumalapit ka, gumaganon sila. Kasi nga, yung energy nila ay mababa. Puno ng duda, takot. So, hindi mo rin masisisi yun. Wala tayong panguhusga doon. Yun lang talagang energy nila at aware din ako kung bakit. Yun ay dahil sa kanilang mga past experiences in life. Sa nabuo nila sa kanilang sarili at yun yung proseso nila at dapat mangyari yun kasi yun ang kanilang sinet up bago sila mabuhay sa mundong ito. So, naging klaro po ba tayo? Yan, okay. Now, sabi dito, but they do not care. For they are in such a state of ecstasy, such a state of bliss, and such a state of connection to source energy that they are not even aware of their deaths. So, ganoon pala yun. Kapag sobrang taas at extreme ng liwanag, ang ma-experience mo o matanggap mo, minsan wala ka ng pakailam kung ikaw ba'y mamamatay o hindi dahil sa sobrang sarap ng ecstasy. Sarap nito. Sobrang ganda. Alam ko naranasan nyo na rin yan. I'm sorry for the word kung
medyo kakaibang magagamit kong salita man dito, but iingatan ko pa rin kung mare. Pag tayo nakipagtalik, random yan, pag nandun ka na sa climax, malapit na lumabas. Diba? Kaya wala ka nang pakialam sa lahat. Tapos nung nandun na, yun na. Grabe na. Parang wala kang pakialam. Yan. Diba nga minsan pag hot na hot, sabi natin, nandun tayo sa egotistical world, kung makikita mo yung mga parang hayok na hayok. Walang pakialam, lahat. Kento, parang nagiging wild and so forth. Kasi yung energy, no, sobrang taas. Pero, but actually, hindi yung mataas yun. Just trying to give you an example na kung sa marami pong makaka-relate. Yun na yung ginagawa ko. Na pagdating sa ganun. Kung meron kayo experience, pero pa sa mga wala pang experience, okay lang kahit hindi nyo naisipin yan. Imagine nyo lang yung liwanag, yung ganitong klaseng liwanag. No? Yan. So, yung liwanag na to, pag sobrang lakas ng liwanag, tignan nyo to. Yan. Pag sobrang lakas ng liwanag, minsan wala ka ng pakialam kung mamamatay ka o hindi, o mamamatay ang katawan mo, dahil sa sobrang sarap, ecstasy ba? Ligaya at sarap sa buhay na matadama mo. Yan. So, yun po. Pero syempre, may mga false ecstasy. Yun na yung gumagamit ng mga alak, mga drugs, o let's say, hindi ko alam kung part yung marijuana. Ayan. So, I'm not sure kasi dahon yun eh. So, maaari, hindi, I don't know, doesn't matter to me. Pero ito po yung pinapaliwanag ni Jesus Christ ito. For death is a psychological state, it is not a physical state. Dahil pala, ang pagkamatay ay isa lang psychological. Sa mga iniisip lang siya, psychological, hindi siya physical na state. Yan. Point. You think that when you die, it is painful. Diba? Kasi, totoo naman eh, napakita sa atin na every time yung mga palabas, o kung ano, na pag sila yung mamamatay, ganun, diba? Pinapakita sa yung sobrang pain, kaya nung ikaw ay na ganun, nasasaktan ka rin na maigi. Yun. But basically, it's just a programming. Yeah. And kung may experience, sumasakit. Sa totoo meron naman. Pero pag alam mo, mataas talagang energy mo, like, di ko kasi mapakita sa inyo yung pruweba eh. Ako kasi nakakaramdam eh. Pag nabangga ako or what, hindi na halos, masakit sa masakit pero hindi na tulad ng dati. Matindi. Hindi na. Pag talagang iba na yung na-train mo sa isipan mo. Meron pero kaya nga, sa training na binabahagi ko is yung sinasabing, I am not the body. I am not even the mind. Yan. But anyway, yun nga, you think that it is distressing, but it is only your ideas about death that cause the distraction and difficulty of transition. So, kapag ang tao ay magta-transition na into spiritual world, iniisip kasi natin ang hirap, pangit, hindi kaya-aya, hindi ko kaya ito, ganito, ganon. Diba? So, dahil dun sa resistance na yon, dahil sa distraction na yon, dahil nga parang sinasabing pain na yon, nahihirapan ka tuloy lumipat o mag-transition doon sa spirit world. Yun yung magiging challenge. When you are in touch with reality, which is that you are not a physical being, that your consciousness is who you are, and that your consciousness is your connection to source, not your physicality, then you are able to leave the body as easily as breathing, as it is not a difficult thing at all. So, kapag ikaw daw ay in touch sa reality, which is, hindi ka naman talaga physical being. Yan, balma, yan nga, kakausapin kita ngayon. Marami ka pa bang mga bagay na sobra kang attached sa isang bagay? Halimbawa, meron akong mga ka-workmate, sobra silang attached sa Pokemon cards. Okay, na-appreciate ko. Nagugustuhan nila ganito ganon. Masaya sila. Pinag-uusapan yung mga Pokemon cards. Okay, napabili nga ako, meron din ako. Yan. But, nung nawakan ko itong mga physical na to, di ba nga nag-spiritual ako? Sabi ko, una lang talaga. Una lang, kasi material sa na bagay. Pag nag-spiritual ka, magigets mo yung ibig kong sabihin na pag nakuha mo siya, material lang talaga siya. But sa kanila, sinasabi nila sa akin na hindi daw nila matanggap ang ginagawa ng mga taong bumibili ng Pokemon cards tapos pupunitin. Nasasaktan daw sila.
Yon. Yun ang ibig sabihin nun. Pag ikaw yatat sa isang bagay, may anak ka ba? May partner ka ba? Paano kung biglang nawala yan? Kaya mo bang tanggapin? Yun ang pinakamahirap. Yan ang pinakamatinding education na ibibigay sa'yo. But, I'm telling you, okay? Hindi mangyayari sa'yo yan kung hindi mo isipin ang sinabi ko. Sorry, nasabi ko. So, maaari mo siyang isipin. Wala na. Talagang nasabi ko na eh. Just be ready. If you have 6 foundation of spirituality, magagamit mo ng matindihan. Pero kung aware ka na dito sa 6 foundation ng spirituality, ginagawa mo pa yung A Course in Miracles, yung pinapakita ko sa inyo before, makikita nyo talaga ang difference. Ibang-iba talaga. Kaya totoo lahat na sinasabi ni Jesus Christ dito. Na yung consciousness mo is who you are. And that your consciousness is your connection to Source. Yung consciousness mo, yung kamalayan mo, ayun talagang ikaw. Hindi ito. Hindi yan. Hindi yung kung saan ka attach ako dito. Ayoko siyang mawala. Iingatan ko siya ng maigi. May sentimental value ba? Sentimental value sa akin to. Parang ang dami na namin pinagdaanan nito sa buhay for 10 years. Hindi ko siya kayang mawala. Ayun, porket nawala ka na ng gana. Parang akala mo yun na lahat, tapos na ang lahat. Ayan. Di ba? No, you're putting your consciousness, nilipat mo dito. So, nandito yung buhay mo. Nandito. Yan. Kung anong gusto mo. Nandyan ang buhay mo. Yan yung kamalayan mo nandun. Wala yung kamalayan mo dito. Wala dyan. That's the thing. Yung kamalayan po. Ang kamalayan ay ikaw. Yun ka. At yung kamalayan nga daw na yun ay yung connection sa Source. Yung soul, yung spirit mo. Hindi ang physicality. Then you are able to leave the body as easily as breathing. So, if ever magta-transition ka sa kabilang buhay, mas magiging madali kung hindi ka kakapit. Hindi ka magtitigas ng ulo, i-let go mo. Kasi aware ka. Yun. Kaya sabi niya, hindi daw ito difficult thing at all. Yan. But to tell you the truth, kahit sa akin, ready ako. Ready na ako. Yan. Kung if ever man na hope, sinasabihan ko rin naman yung mga anak ko na sabi ko, darating talaga yung point na pag ako nag-reincarnate, aware na ako kung anong klaseng magulang papasukan ko. Aware na ako. Yan. Aware ako sa energy. Aware ako if ever. Kung kailangan ko pang bumalik. Yan. Kasi may mga chances naman na maaaring nalagpasan ko na lahat ng mga kailangan kong gawin edukasyon dito. Sabihin nila ako na kahit di na ako bumalik, okay na. Pero ganun pa man, siguro, hindi ko alam kung siguro o maaaring yun talaga na babalik at babalik ako or di kaya nandito pa rin ako gagabay at gagabay. Magbibigay ng gabay sa mga taong humihingi ng tulong. Yan. So yan mga kapatid, kasi like-minded. Dito na po magtatapos yung content natin. Maikli lang siya. Sa next vlog po, ang maging content naman po natin or topic ay tungkol na po sa husband and wife reunited. Yan na siya. Nandito na tayo. Okay, so once again, maraming salamat po muli kasi nandito tayo. Nagbabalik muli sa taon na to, no? Today is January 9 po dito sa Canada. Ngayon po ay Friday. Yan, at Saturday naman po dyan sa Pilipinas. So once again, this is Rudy Claserna. Maraming salamat. Walang humpay na pasasalamat ko sa patuloy na pag-aabang at panunood ng mga content na binabahay ko sa inyo. Meron na akong request, mga kapatid at mga kasing like-minded. Share din po natin ito sa ating Facebook o di kaya sa Messenger o kung saan man. Para din po mapakinggan ng ibang mga taong maaari na naghahanap din ng mga ganitong klaseng kasagutan sa buhay. Once again, this is Rudy Claserna. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless us all wherever we are. Thank you.